Ang topic natin is general condition in construction. Kung hindi po nyo gusto yung topic, pwede naman yung i-skip. Kasi meron lang po nag-request sa atin. Estimator po siya at gusto nating magbigay ng konting advice. Ano po. Pero dun sa mga interesado, samahan niyo ako, discuss natin. Meron ako mga basic list na ginawa na. Sundan natin to. At maaaring hindi ko lahat bibigyan ng computation. Pero pakikita natin sa inyo yung mga basic, yung mga importante. Ano po. Kailangan to. Kahit yung mga owner na nagpapagawa ng bahay, magandang alam nyo rin, kasama to sa estimate. Kunyari, lump sum cost. Nagpakontrata kayo, binigyan kayo ng presyo ng contractor. Makikita ninyo to under Division 1 sa estimate. Hindi lahat ng presyo na ibibigay sa inyo yung tinatawag nating direct cost. Ito yung tinatawag na indirect cost. Dito makikita natin, sabi ko, general requirements in construction. Maaring marami pa, kung iisa-isahin natin. Kunyari, sa number 1, sunod-sunod, number 1, mobilization. 2, temporary facilities, site supervision, sign and seal drawings, municipal permits, equipment rentals, site vehicle service, project insurance, incidentals, markups, yung profit, nandito na rin, magkakasama na dyan. And then finally, yung demobilization pag natapos yung project. So yung number 1, mobilization. Ang kailangan natin dito, yung mga tao magbubuhat ng mga initial na gamit na dadalhin natin sa project site. De syempre, kailangan din natin ng truck. Sulat natin dito. Kailangan natin ng ilang tao to. Magbubuhat lang ng mga bagger mixer, kung bahay lang yung gagawin. Ano po? At ano pa, yung mga meron tayong welding machine. Sabihin natin, mga 6 na tao, 50 pesos per hour. Magkakaroon ka ng presyo. Lagyan natin ng truck, Isang truck, multiplied by 2 days. Dahil 2 araw natin kailangan. Wear and tear ng truck. Multiply by 200 per day, Per day. Pasok natin dito. So, edit nyo na lang, Nagbibigay lang tayo ng example. Ano pa? Yung gasolina ng truck, lagay natin dito, fuel. Pasok natin dito. So, kung meron pa kayong maisip, idagdag ninyo rito. Nagkakaroon tayo ng total amount. Para sa number 1. Item number 1, yung mobilization. Item number 2, temporary facilities. Lagay natin yung workers' barracks, yung kanilang tulugan. So, magkaroon kayo dito ng presyo. Let's say, sabihin natin, ang size ng barracks nila, ang dimension is 4 meters by 15 meters. Ang gagawin natin, mag-apply tayo ng unit price per square meter. Sama na rin natin dito yung toilet, temporary facilities. Ano pa yung kailangan natin dyan? Yung mga temporary lights, power, tsaka yung tubig, kailalagay natin dito. Multiply natin sabihin natin per square meter, lagay na lang natin sa 2,000. I'm not sure, Paki-check nyo na lang. 2,000 per square meter. Magkakaroon ka ng presyo. But kung gusto ninyo na himayin, pwede naman kayong mag-drawing ng layout ng inyong barracks. Tapos quantify ninyo kung ilang plywood ang kakailanganin, ilang coco lumber, at saka yung mga bubong. Yung in-assume natin is 2,000 per square meter. Mag-comment lang po kayo, hindi ako sure sa presyo ko. But binibigyan ko lang kayo ng idea, lalo na kung dati na kayo nag-estimate dito. May idea kayo kung magkano per square meters ng barracks. Kung hindi naman, sabi ko nga, pwede nyo naman i-take off yung materials kung ilang piraso at ilan yung gagawa. Normally, pagka mga ganito lang, minsan 4 na karpintero lang yan at saka 2 laborer. Mga 6 sila nagagawa. Gawain nila lang mga 4 hanggang 5 araw, mga 1 linggo, tapos nila yung kanilang barracks. Facility, sabihin natin, ito yung unang item, 2.1, 2.1, workers barracks. 2.2, lagay natin dito yung power consumption. At saka, sama mo na rin, plus yung water consumption. Itong power and water consumption, ito yung gagamitin natin sa construction. Hindi doon sa particular na tirahan lang ng mga tao. Natural, pagka nagko-construct tayo, kailangan natin ng ilaw, temporary light, para doon makita natin sa gabi, lalo na kung may mga overtime, kailangan nating supplyan ng kuryente. Meron tayong
wirings, lalagay natin dito, pati yung per month bill. Nakakalculate natin kung magkano per month ang kukonsumuhin. Lalo-lalo na kung meron tayong buhos sa gabi, kailangan natin ng ilaw. Sama natin dito yon. Ngayon, kung meron pa kayong ibang naisip, ano pa yung kailangan idagdag under temporary facilities, isama natin. Number 3, yung site supervision. Ito, gusto kong i-explain ito. No? Importante yung site supervision dahil meron tayong mga engineers or yung mga project manager na bibisita sa site. Kailangan ito. Site supervision. Ang style sa ganito, kuhanin nyo yung schedule ng project, forecast, yung timeline. Tignan natin kung gaano katagal gagawin. Pag nakuha natin yon, maglagay kayo ng manpower. For example, yung mga supervisor, kailangan dito ng full-time na project engineer. Kung malaki talaga yung project, meron siya mga field engineer, yung mga assistant niya. Kung ilan silang tao, i-plot natin dito sa calculation natin. Lalagyan natin ng manpower yung schedule. Kaya sabi ko, kailangan ninyong kunin yung schedule na ginawa ng scheduler. Tatapatan ninyo yon kung gaano katagal ginawa yung project. Lalagyan natin ng oras. Lalagyan natin ng oras yung bawat staff na magsusupervise ng project. Kung ilan sila lahat, lalagyan natin ng time kung gaano sila kahabang mag-supervise sa project. Ngayon, may mga pangyayari kung minsan yung mga project manager. Ito po, no? Hindi lahat ng project manager nagbababad yan sa construction. Isang beses lang o 2 beses lang siya pumupunta ng site. Kasi hindi lang naman yun yung project na tinitignan niya. Overall siya. May mga iba pang project na binibisita siya. Kaya siguro sabihin natin, sa loob ng 1 linggo, meron lang siyang 1 beses bibisita. Ipagpalagay na natin, i-full time na natin siya doon. Attend ng meeting, or maaaring yung one day mahaba para sa position niya. No? Ang magpo-full time doon, yung mga field engineer. Sila yung nakabantay doon ng maghapon at 6 days, sabihin natin, 6 days a week. Ilalagay natin dito, yung mga position. Lalagay natin dito, PM, multiply by number of days per week. Multiply yung rate nila, kung magkano yung rate niya per hour. Or yung mga project engineer, yung PE. Yung mga field engineer, lalagay natin dito. Importante kasi, ma-identify natin yung number of days. Lahat ng oras na kinakailangan present yung supervisor. Kung sino man, kung may pupuntang scheduler, kung may pupuntang estimator, meron pupunta na sino man yung responsible, magsasurvey, sama natin lahat. Yung may mga surveyor tayong pupunta, meron tayong pupunta na master electrician o master plumber. Dapat na-anticipate natin yun. Kung nasa saan na yung activities, alam natin na, pagdating natin sa ganitong activity, kailangan natin ng ganitong position. Next item, yung sign and seal drawings. Kunyari, yung project is design build project or yung tinatawag nating design assist. Meron mga general contractor na nag-o-offer sila ng ganyan. So, sasama natin yung sign and seal. Hindi naman yan bibigay natin ng free. So, alam po natin yon. Minsan, ginagawa ng contractor, binibuilt in niya yung cost nung kanyang pag-prepare ng drawing. Sabihin natin, sign and seal drawing. Kung gusto nyo magkaroon ng lump sum price, yung total construction cost, normally, minumultiply natin yan ng 7%. 7%, nung total construction cost, magkakaroon kayo ng presyo nung sign and seal drawings. Hindi pa kasama rito yung permit na i-apply natin dun sa munisipyo. Ito lang yung presyo ng drawing. Sign and seal na yan. Yung number 5, municipal permit. Ang alam ko rito, depende sa cost ng project. Kung magkano yung total cost, meron silang rate na naka-establish na riyan sa munisipyo. Pwede kayong mag-inquire kung magkano, mas updated kayo kasi hindi na ako masyado updated sa presyuhan ng pagbabayad kung magkano ang china-charge ng munisipyo. Depende sa construction cost, then meron silang percentage, alam ko per 1,000, meron silang nakaabang ng presyo para dyan. Lagay natin dito, inquire na lang ninyo. Yung mga nakakapanood po na may idea, mag-comment po kayo para sa kaalaman ng iba. Ano pa? Number 6, equipment rentals.
Pag sinabi nating equipment rental, anong mga equipment ito? Kung minsan yung tower crane, lalo na kung malaki yung building, kailangan nating mag-renta ng tower crane. Bibihira po yung mga construction company na meron silang sariling tower crane. Kadalasan dito, nire-renta po yan nila. Per hour yan. Alamin ninyo, kuha kayo ng presyo, magpa-quote kayo, isama ninyo sa estimate ninyo. Meron pang isa yung electric generator. Kailangan natin to, especially kunyari nawala ng kuryente, meron magsusupply sa atin ng power, hindi tayo pwedeng huminto, hindi tayo pwedeng tumigil ng trabaho kung nawala ng kuryente, kaya meron tayo nito. Yung fuel consumption, sasama din natin. Mag-suggest lang po kayo kung ano pa yung mga nakalimutan ko, pero ito yung mga type ng equipment, basic type of equipments na kailangan natin na isupply sa isang project. Yung number 7, vehicles. Vehicles, yung mga gagamitin natin sa site. Site service. Kung gusto ninyong isama, kung ano man yung gagamitin yung sasakyan. Kasi, hindi naman lahat ng pagkakataon kailangan natin dun yung truck natin. Kung marami tayong project, yung iba, ginagamit natin sa kabilang project natin. So, ganun pa rin ang approach kung ilang oras natin siyang gagamitin doon sa project. Ilagay natin dito kung ilang oras. Then, lagyan ninyo ng rental rate. Kahit sa inyo yung sasakyan, maglagay kayo ng presyo per hour para doon sa wear and tear ng sasakyan. And then pati yung consumption ng gasolina, sama natin. Kasama na ron yung driver at saka yung assistant niya. Number 8, construction insurance. Construction insurance or project insurance. Ito, gusto ko lang pong maging maliwanag to. Pagdating sa insurance, merong mga owner na nagre-require sila ng bonds para sa kapaboran ng may-ari. Ang example, performance bonds, dahil hindi as per quality na ine-expect niya yung mangyayari. So, kaya tayo kumukuha ng performance bond. Kung hindi sila magkakasundo, nagkasira silang dalawa, naghiwalay yung contractor at saka yung owner, hindi naging satisfactory yung trabaho ng contractor. Kaya tayo meron performance bond. Isa lang po yan, maraming klase yan. May tinatawag ang mga insurance company, yung umbrella nila tinatawag. Maraming branches yan. Mamimili kayo. So, kadalasan ito, require ito ng may-ari. Payment bond. Ang nagagawa naman nun, pag hindi siya nagpasweldo sa tao niya, hindi niya pinasweldo, nagkaroon ng problema, ayaw masabit ng owner dahil maaaring magreklamo sa labor, sa Department of Labor, yung mga workers na hindi nabayaran. Kaya meron tinatawag ng payment bond. Para makasiguro lang yung may-ari na wala siyang sakit ng ulo na babayaran pagdating doon sa nagkaroon ng strike. Palagay natin, hindi nagkasundo yung may-ari ng construction company tsaka yung mga tao niya. Ang magbabayad yung insurance, kaya tayo kumukuha ng premium na tinatawag na yan. At yung isa naman na tinatawag natin construction insurance o yung general construction insurance, para doon sa kung sakaling nagkaroon ng problema, nagkaroon ng aksidente, yung mga unexpected, unwanted incidents na nangyari sa project. Nagkaroon ng failure, nagkaroon ng collapse, may nasaktan o may namatay, Ang mangyayari nun, meron tayo construction insurance para doon sa, yung tinatawag na liability insurance. May third party na na-involved, may nasira, may nabagsak sa sasakyan, merong nasaktan, may namatay. Kaya tayo kumukuha nun. General contractor at saka yung owner, pareho silang may pakinabang pagdating sa general project insurance. Hindi ako masyadong familiar pagdating sa insurance. Binibigyan ko lang kayo ng idea kung ano yung nalalaman ko. Yung number 9, lagay natin dito, yung markup. Sabihin na natin markup, tsaka yung incidentals. Sabihin natin profit. Merong mga contractor, ayaw nilang isusulat yan, yung word na profit. Hindi magandang pakinggan, But tanggapin natin yung reality. Profit, kailangan yan, siyempre, para may pakinabang yung contractor. So, markup, incidentals, tsaka yung profit. Sama natin yan sa project, at tinatawag natin yung indirect cost, isasama po natin yan. Ano yung markup? Ito na yun, sabihin natin yung profit tsaka markup pagkasama na, Or kung meron kayong gustong allowance na ilagay, para doon sa mga item na nakalimutan ninyo during calculation ng estimate. Number 10, yung uli, demobilization na. Dito na yung sinasabi ko kanina.
Demobilization. Aalis na tayo sa site, babaklasin natin yung temp facilities, yung temporary facilities na in-install natin, dismantling, ilang tao gagawa nun, isasakay natin sa truck natin, pull out natin lahat ng gamit. And then lilinisin natin yung site. Kasama na yung project cleaning. Nagsimula tayo sa mobilization at binanggit natin lahat ng item. Nabigyan ko na lahat halos ng presyo. Kung may mga naalala pa kayo, pwede kayong mag-suggest. Salamat po. Kung nagustuhan ninyo yung ating video, paki-like and share na lang sa mga kaibigan at lalo-lalo na sa mga estimator na nag-request nito. Kaya ako ito ginawa. Sana nakatulong ako sa binigay kong outline. At alam ko naman po na hindi kumpleto, maaaring meron pa kayong maisip in between these lines or kulang yung naibigay kong example. At least meron kayo idea paano ginagawa ang indirect cost or yung general requirements. Suportahan na lang po nyo yung channel ko at kita tayo uli sa susunod. Salamat po. God bless.